na tayo na mga taga-Nueva Ecija, tayo mga taga-Gapang, ay sanay tumalong ng utang na loob. Na tayo ay nakakalasa ng tulong sa atin ng kapwa-tao natin. Ang tumutulong po sa akin, magbuhat nung nag-umpisa akong maging congressman, hanggang ngayong araw na ito, may dala sila sa atin, 10 milyon, pambayad sa ospital, pa nagkasakit kayo. May dala pa sa atin ngayon, 40 milyon, pang-ayuda sa mga tao. Saan tayo hahanap nun? Yung sinasabi ko, yung ngayon pa lang ha, paano may daang-daang milyon magbuhat na upo ako? Hindi po aandar ang opisina natin sa distrito na pinupuntahan ninyo pag kayo may pangailangan kung wala ang tingin party list. Kaya nakikiusap po ako sa inyo. Sana po ipakita natin dito sa ating lungsod na tayo ay kakaisa. Ikinarangal at pinagbabalay na pakilala sa inyo ang aking kaibigan number 47 sa Balota, Congressman Jude Asidre ng Tino Patrice para siya. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagpapakilala ko sa ating palakpakan po natin. Ang pagpapakilala na disiplina ng Nueva Ecija ang napakagaling, napakabait, napakasunod namin kaibigan, Congressman Eming Pascual. Palakpakan din natin. Ang butihing ina ng lungsod ng Gapan, ang ating kaibigan si Mayor Joy Pascual. Ang ating kasalukuyang Vice Mayor na siyang susunod natin na buwan, Vice Mayor Dodon Bautista. Kasama din po, ito mas pogi sa akin, ang susunod natin Vice Mayor Max Pascual. At kasama po ng buong state ng Batang Gapan. Palakpakan po natin. Una sa lahat, nais ko magpasalamat kay Kong Eming na ako po'y naandayahan kasama po ni Mayor Joy dito sa pagtitipon ng ating mga senior citizen. Alam niyo po, sa totoo lang, isa po sa pinakamalapit o hindi pinakamalapit sa puso ko po ang ating mga senior citizens. Kasi ako po'y pinalaki ng aking lola. Kung wala po ang aking lola, malaman po walang Congressman Jude Asidre. Lola ko po mula ng teacher, ang unang kong kamay, ang unang kong campaign volunteer, walang bayan. Kasama ko po ang lola hanggang umanaw po siya. Talagang nung matanda na siya nagro-roll ng kalendaryo, dinadala sa simbahan para magkamot sa kalendaryo ng Timog Party List. Pero wala na po siya, kaya tuwing may pagkakaroon po makadapupang palad ang ating mga senior citizens, nagbabalik po ang kanyang alaala sa akin. At meron po siyang sinabi sa akin ng kayo, mahalagang prinsipyo ko sa buhay. Tuwing may mga programa tayo sa senior citizen, tuwing may mga benepisyo at tulad ng pinagkakaloob ng ating pamahalang lungsod ng Gapan, hindi po dapat isipin na tulong ito sa inyo. Yung ibang sektor, magsasaka, yung mga PWD, yung ibang mga sektor, pwede natin masabing tulong. Pag senior citizen, ang tulong sa akin, dapat hindi isipin tulong. Alam niyo ko bakit? Kasi nauna na kayo tumulong sa amin. Lahat po kami na nasa entablado, kung wala po kaming magulang o lolo at lola na naghubog sa amin, wala naman po kami sa inyong harapan. Kaya po ang tawag doon, pag may programa para sa mga senior, para sa mga lolo at lola, ang tawag doon, bayad utang. Diba? Bayad utang. Bakit? Nauna mo kayo nagpalaki sa amin. Nauna mo kayo nagturo sa amin. Kaya sana, kung makikita
leader at lingkod bayan. Dahil po sa inyo. Kaya nagpapasalamat po ako na dito sa Japan, si Mayor Joy, si Congressman Eming, inaalagaan ang ating mga senior citizens. Ako po si Congressman Jun Isidre. Ako po isa sa 2 kongresista ng Tingog Party List. Ang Tingog po, isa sa mga ilang party list na may 2 kongresista. Ang kasama ko po, si Congresswoman Yeda Romualdez, na siyang asawa ng ating Speaker Martin Romualdez. Kaming 3 po, kami po yung mga taga-Leyte, taga-Tacloban. Hindi ko alam kung meron kaming kababayan dito na walay-walay, o kay Kakamam, o mga Bisaya, may Bisaya kayo dito, mga Cebuano, ayong buntag. Ay buntag na. Siguro nagtatanong kayo, bakit napunta ng Nueva Ecija itong party list na Tingog? At siguro, tanong din ninyo, bakit namin tutulungan ang isang party list na naggaling pa sa malayo? Siguro, naalala pa ninyo, mahigit 10 taon nung nakakaraan, kami po sa Leyte, kami po sa Tacloban, ay hinagupit ng bagyo, ulan na. At nung panahon po yun, kami po ay nawalan ng mga bahay, ilan sa amin nawalan ng kabuhayan, meron din mga nawalan ng mahal sa buhay. At alam niyo kung saan galing ang lakas ng loob namin, saan kami humugot ng lahas, mula po sa kabutihang aming natanggap, mula sa napakaraming Pilipino, mula sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At sigurado ako, nung panahon yun, marami sa inyo dito, merong nagbigay ng tulong, merong nagbigay sa simbahan, second collection, merong nagbalot ng relief goods, may nagbigay ng music clothing para sa amin. At sasabihin ko sa inyo, pag dinaanan niyo ng ganyang klaseng trahedya, malaki man o maliit, tatalanin niyo yung utang na loob yun habang buhay. Kaya hindi mo namin nakakalimutan ang tulong ninyo sa aming panahon ng aming pangangailangan. Kaya 2 taon pagkatapos ng Miranda, nagkaroon ng pagkakataong magkausap kami ni Speaker Martin at ni Congeda. Ang tanong po namin sa aming mga sarili, paano kaya namin masusuklian ang kabutihang ating natanggap ng panahon na tayo yung nangailangan? Paano na kaya natin ibabalik? Kasi ganyan lang naman ang buhay, di ba? Pag may natanggap kang kabutihan, ibabalik mo. Kasi yun po ang magandang pagsimulan ng maraming bagay. Yan po, mga kaibigan, ang rason at dahilan kung bakit tinatag namin at binuo ang Tingog Party List. Upang sa parehong paraan na kami inyong tinulungan, nung kami yung nangangailangan, ngayon kami naman ang maglalapit ng tulong sa ating mga kababayan. At maswerte po kami nitong nakaraang 2-3 taon, isa po sa pinakamatibay at matatag naming katuwang, walang iba kung hindi ang inyong ginagawan ang aming kaibigan, Congressman Eming Pasaway. Noong naman, nagdadala kami ng pondo dito kung ano man ang pwedeng ibigay ng distrito ng Nueva Ecija. Kasi alam namin na pag si Kong Eming ang naging tulay, dire-diretso sa taong bayan ang tulong na naibigyan. In fact, si Kong Eming mismo nagsabi sa amin, Kung di po ba meron kayong mga Tingog Center? Kasi ang ginawa ho natin, hindi na lang ho tayo sa Tacloban, hindi na lang sa Leyte. Sa buong bansa, meron tayong 214 na Tingog Center kung saan araw-araw, libo-libo mga kababayan natin ang nakakatanggap ng ano
kami masaya dito sa inyong bayan ng Gapan. Meron din tayong isang Tingog Center. Kaya tayo kay Kong Eming, hindi lang yung malaking pondo, hindi lang yung mga tulong na nakaraan, kundi araw-araw nananahan ng Tingog Party List dito sa inyong bayan. Diyan po sa opisina ni Kong Eming, nandyan din po ang Tingog Center natin sa Gapan. Pwede ba ba magkwento? Okay lang ba? Normally kasi ang haba ng pagsasalita ko, ang sukatan ko, depende sa layo ng biyahe. Nung tatlong araw na nakaraan sa Mindoro, talagang ako. Kahapon nasa Sambales. So siguro mga alas 2 tapos na din ang tayo. Okay na? Parang hindi kayo natutuwa eh. Dalawang buwan nung nakakaraan, may bisita po kami sa Kongreso. Sila po yung mag-asawa. Napunta po sila sa Maynila, galing sila ng Quezon Province. Hindi po Quezon City, Quezon Province. Malalim po Quezon Province, marami sa Bicol. Hindi ako nagkakamali ang mga taga-Lopez, Quezon sila. Napunta sila sa Manila kasi yung lalaki, tinutirahan sa utak. Ang problema, naging successful yung operation na ayos ang problema sa utak, ang sumunod naman problema sa bulsa. Lalo na kasi ang babayaran nila 1.4 million pesos. Malamang marami sa inyo dito nagkaroon ng parehong karanasan sa buhay. Yung walang-wala ka nang mapupuntahan. Pareho sa mag-asawang to. Bakit? Lumuwas sila ng Maynila, wala silang kakilala, wala silang kapag-anak, wala silang kaibigan. In other words, wala silang malamit at walang mautakan. Gipit na siya, hindi niya alam ang gagawin niya, ginawa na lang niya, may waiting siya sa harap ng East Avenue, umupo, nagkagulod. Buti na lang may babae na napansin sa kanya. Nilapitan siya tinanong, "Ma'am, ano pong problema ninyo?" Ang sabi ng babae, "Ang problema ko po, yung asawa ko ilalabas ko na sana sa ospital. Kulang kami ng pambayad. Ang babayaran ko namin, 1.4 million. Ang ginawa ng babae, kumuha siya ng papel. May isinulat siya. Binalik doon sa pinagtanungan niya. Alam niyo kung anong sinulat niya? Address ng Tingog sa Kongreso. So parehong araw, pumunta yung babae sa tanggapan namin. Alam niyo, ang opisina namin sa Congress, parang opisina ni Kong Eming dito, araw-araw namin pupunta, humihingi ng tulong. So alam mo, medyo natutunan ako magtansya sa tao. Kung nakakailangan, lubos na nakakailangan, o di kayo nagpapakasakali lang. Yun talaga nakakailangan. At sa ano mo, pag nabutan mo kayo ng panangkalian, kasama ko kayo sa panangkalian. Ang problema lang, pag ako nagtatanong na, "Ma'am, kumain po kayo," ang sagot lang palagi sa akin ay, "Okay lang kami." Hindi ko alam kung okay, gusto na, o okay, kakain ko. Pero itong babae ko, yung bisita namin, isang sabi ko lang, "Ma'am, kain po kayo." Nung pangalawang tingin ko, nakaupo na siya, kumakain na siya. Sabi ko, nakakailangan talaga to. So pagkatapos yung kumain, tinanong ko po siya, "Paano po kami makakatulong sa inyo?" Sabi niya, "Sir, tatapanin po kita. Hindi ko alam kung ano ang Tingog. Hindi ko rin alam kung ano ang party list." So sa loob-loob ko, iniisip ko, hindi kami pinoto dito nung last election. Pero sabi niya ako, yung babae ang sabi sa akin, makakatulong lang daw. Kayo daw ay makakatulong sa amin. So ang ginawa ko, alam niyo, kanina sinabi ko, 2 kongreso namin, di ba? Siyempre, muna kong tinawagan yung partner namin, si Tomieda. Sabi ko yung Tomieda, "Ma'am, meron dito brain surgery. Ang bill 1.4 million.
pwede natin matulungan. Sabi niya kung yan, oo naman, mula sa pondo na meron ako, bigyan ko ng 200,000 pesos. Sabi ko, yung number one nominee namin, 200 yung binigay. Ako ang kaharap ng isa. So, syempre, nagbigay na rin ako ng 200,000 pesos. Ilan na ho lahat? Ilan na ho lahat? Pag marikisan talaga, buhay ng ibang taong pinag-uusapan, ang bilis talaga yun. Nakasunod talaga yun. 400,000 pesos. Siyempre, tumawag pa ako kay speaker. Yan po palagi yung pinupuntahan namin nila kong Emeng pag tapos po dun sa allocation namin. Sabi ko, sir, ito po yung problema. Meron na brain surgery. Sabi ni speaker, o sige, 300,000 naman ang ibibigay ng kanyang tanggapan. Magkano lahat? 700. Masaya na sana akong ibabalita sa kanya, ma'am, may 700 ka na. Pero nung lumapit na ko sa kanya, naisip ko, saan na niya kukunin yung natitirang kalahati? Diba? Saan naman siya pupunta? Sabi ko, ma'am, ganito na lang. Ako ho magtatawag ng congressman. Ako na manghihingi ng pakulangan mo. Tabi ka lang kasi baka may tanong at least nasasagot ko. Alam niyo, nagtawag ako kung ano yung congressman. Kasama pa naman yung pagtanggapan ni Congressman Emeng. Palakpakan natin. Meron nagbigay ng 20, may nagbigay ng 30, may isang nagbigay ng 50. Ang masaya na, pagtayo ng babae yun, nakumpleto natin ng 1.4 million. Hindi ko po ikwinento yun, hindi ko pinahagi yung kwento yun para magyabang. Dalawang rason ko. Una, katulad ng sinabi ko, hindi ko namin nakukumpleto yung 1.4 million. Kailangan natin ng maraming kasama, maraming kapabayan. Pangalawa, ako'y naniniwala. Hindi namin pwedeng ipagyabang kasi yung mga pera na aming itinutulong sa inyo, hindi naman doon namin pera yun. Diba? Yan naman po ay pera na ang bayan. Diba? Pera nyo naman yan. Hindi naman galing sa bulsa ni Mong yan. Sa bulsa ko. Pero alam niyo mga tayo, sinabi ko yun sa isang payout, ang sabi sa akin eh, Congressman, sabi mo sa akin, hindi mo pera yan. Ba't ang laki na nung mo sa itablado sa tarpaulin? Diba? Sabi ko, yung mga picture sa tarpaulin, although mas magandang lalaki si Kong Emeng sa picture dyan, yan po'y paalala para sa amin na inyong mga halal na kinatawan. Paalala po yan sa akin, kay Kong Emeng, na bilang inyong mga halal na kinatawan, trabaho po namin, isa sa mga pangunahin naming tungkulin ang siguraduhin na ang pera ng bayan nasa bulsa ng mamamayan. Trabaho po namin siguraduhin na tuwing may pangangailangan, meron kayong malalapitan. Kaya kung hindi namin pera yun, sana kilalanin din natin ang pagsisipag ng inyong ginagawa. Kasi hindi ko makakaabot ang tulong ng pambansang pamahalaan kung wala po tayong nasisipag na ginagawa katulad ng Congressman Emeng Maswan. Pero nais siya tumituon ng inyong pansin dun sa babae mas maritas pa sa ating lahat. Yung lumapit, yung nalala niyo yun, hindi ko kilala ko sino yun, hindi ko alam kung paano na nalaman ng timo kung dahil ba hindi ka mag-anak siya, nag-hospital siya ng pagtrabaho. Pero pinaalala sa akin isang bagay. Alam mo marami sa inyo dito. Pag nagkakasakit yung kamag-anak ninyo, dinadala sa ospital, kulang yung pabayad ng bill, itinutulog natin sa tanggapan ni Congressman Emeng. Di po ba? Meron dito sa atin namatayan. Kulang ang pambayad sa kulinarya. Namatayan na nga, nagpro-problema pa. So, ang ginagawa natin, tayo mismo tinutulungan natin, dinadala natin sa minimum center. Marami pagkakataon
tayo pag-aralin ng magulang. Itinutulong natin sa munisipyo, sa City Hall, para magkaroon ng scholarship. Pero hindi niyo mapansin, kahit hindi nanggaling sa bulsa ninyo yung pera, ang sarap ng pakiramdam na nalaman nyo na yung ikinapit ninyo na tulungan. Di ba? Di ba ang sarap ng pakiramdam nang dahil sa inyo may kaibigan, kakilala, kamag-anak kayo na natugunan ang kanilang suliranin? Hindi ba masarap ang pakiramdam at mas masarap ang tulog natin na alam natin na meron tayong kaibigan, kakilala, kamag-anak na mas maginhawa ang buhay dahil tinulungan natin? Masaya ba kayong nakakatulong? Pero ang problema, kung tayong nakakatulong, normally pa isa-isa lang. Isang kamag-anak, isang pamangkin. Gusto nyo ba tuloy-tuloy itong pagtulong natin? Di lumarinig eh. Gusto ba natin tuloy-tuloy? Ating paglilingkod bayan. Gusto ba natin, eto tanong ko, gusto ba natin hindi lang pa isa-isa ang ating natutulungan, pero mas marami ng kababayan ang ating natutulungan? May alam mo kung marami, alam mo paano? Sa Mayo 12. Di ba? Sa Mayo 12, pag pumili tayo ng mga ayos na leader, katulad ni Congressman Erin Pascual, yung leader na may puso, katulad ni Mayor Joy Pascual, hindi lang sila ang panalo, buong bayan ng Gapan, buong 4 distrito, panalo. Last paragraph na po, Congressman. Last paragraph na. Alam ko naman, kita ko naman ang inyong pagmamahal sa inyong kinatawan. Kita ko naman ang inyong pagmamahal sa inyong alkalde. At tama ko naman. Kasi sa totoo lang po, minsan lang po ako makakita ng ganitong lingkod bayan na may puso para sa kanilang nasasakupan. Alam ko po na iboboto natin sa panahon ng eleksyon sa Mayo 12 bilang kinatawan, walang iba, si Congressman Erin Pascual, number 2 sa balota. Ang iboboto natin bilang alkalde, walang iba, si Mayor Joy Pascual, number 2 sa balota. At syempre, anong pipiliin natin party list? Bingo party list number 47. May isa lang po akong hiling. Sa araw ng eleksyon, bagamat pakakalan namin ang inyong ipinipili, bagamat numero namin ang inyong iiniman, may request po ako sa inyo. Sa araw ng eleksyon sa Mayo 12, huwag po kami ang inyong isipin mga paligid. Huwag niyo pong tanungin ano yung pangalan o saan ang gamit. Ang alamin na ilagay po natin sa isipan at puso natin. Alam niyo kung sino? Tanong niyo kung sino? Isipin natin yung pamilya may pinapagabot na anak pero kulang ang pagbayad sa ospital. Isipin natin ang ating lolo't lola na kapos ng pensyon, kaya kulang yung pambili ng maintenance ng gamot na matutulungan ng ating social pension at medical assistance program. Isipin natin ang inyong mga apo, inyong mga anak at pamangkin na abot kamay sana ang magandang kinabukasan kung makakapagtapos lang sila ng kolehiyo sa pamamagitan ng ating scholarship program. Sabi ko po mga kaibigan, isipin po natin ang mga leader na may nagawa pa na may ginagawa at may magagawa pa para sa inyo dito sa lungsod ng Japan. Tignan po natin ang
klase ng paglilingkod bayan. At katulad nila, sana isama niyo rin po ang